tayo mismo sa loob ng MV Poseidon. Nandito tayo sa fridge area, sa captain area. Kita natin. Sa ngayon po, maneuvering na po yung barko po, patras na siya. Okay. Ito yung mga crew ng MV Poseidon. Kita natin. Sir, pag ganito, anong problema niyan hindi pa siya nakaka-atras? Ngayon? Oo. We are securing the mooring lines. Okay. Kasi maraming mooring lines rin. Dalawa sa starboard, dalawa sa port, Oo. plus yung angkla. Ngayon, sinisecure nila ngayon. Okay. Once those are all in, Oo. saka na-atras. Kasi pagka hindi mo i-secure yun, posibleng makain ng propellers. Okay. So once napasok ng lahat ng mga loader, secure na yun. Port, starboard. Diyan na, isa na. Okay. Sa loob po tayo ng MV Poseidon dito mismo sa captain area. So ngayon po ay paatras na po siya. Dito mismo tayo sa taas ng MV Poseidon sa bridge area. Pinayagan tayo makapasok na captain ng birds ng Roro na makapag-ride. So titingnan natin from Amandayan Port to Tacloban Port yung ilang oras yung takbo niya. So ngayon maneuvering na siya. Nagbibigay na ng signal yung kapitan po ng Roro. Ito po yung bridge area, yung taas, yung captain area mismo. Nandito mismo tayo sa captain area ng MV Poseidon. Malaki siyang birds, malaki siyang Roro kasi more than 20 wing van trucks yung laman niya. Masyadong marami. Titingnan natin. Marami siya. Sobrang marami siya. Dikit-dikit. So sa 2, 3, 4, 5 siya. Malapad siya masyado, tapos mahaba. So more than 20 wing van trucks yung nasa loob ng MV Poseidon. Mas malaki siya kaysa sa Santa Clara ship yung kahapon na ako. Ngayon nagbibigay pa rin ng instruction yung captain, yung ship captain ng berth. So medyo nahihirapan sila kumatras kasi may mga fight daw na medyo hindi malalim. So maaaring daw sumadsad yung barko. Yung may mga